mga kabahedor, dito tayo sa probinsya sa Iloilo kabahedor. Dito tayo sa punta tayo ng bayan ng Ahoy, Concepcion, Sara. Nakakainis ngayon ang sitwasyon natin mga kabahedor, no? Grabe. Yung mga witness, yon ang may kaso ngayon. Samantala yung mga nagkaso, yon ang mga suspect. Dapat yan sana kakasuhan kasi involved sila sa mga malita no? Ng mga witness. Ang kapal talaga ng mukha ng mga mga kabahedor nung mga nagkaso sa mga 18 Marines, no? Sila pa ang nagkaso. Dapat sila sana kakasuhan kasi sila ang involved sa binibigyan ng pira Walastik talaga pang gobyerno natin kabahedor, napakapangit na. Paano kasi sila lang lahat yan Wala tayong magawa. Kaya kung mayroon tayong nalalaman, kagaya ng mga 18 Marines, ng mga katiwalian, ibig sabihin nahimik lang tayo kasi wala tayong mapuntahan. Kasi pag magreklamo, ikaw pa makasuhan. Ganyan kabulok ang natin kabahedor. Yung natin ngayon, pang gobyerno. Diba? Tingnan nyo ngayon, ang mahal ng gasolina. Wala pa rin action yung gobyerno. Sana na lang, na yung alisin na yung bahat ng gasolina para bumaba ang gasolina. Wala tumataas pa rin, walang nagawa. Napakabulok naman ang pang-gobyerno natin kabahedor, no? Tayo mga ordinaryong tao, wala tayong magawa kung dito lang sa social media natin ilabas yung sama ng loob natin. Wala naman, hindi naman tayo pinapakinggan. Useless din. Wala, stick talaga. Daming nagbatikos dyan, no? Daming mga vlogger, no? Mga ordinaryong tao nagpo-post ng mga kanilang mga hinain. Wala pa rin silbi, walang kwenta. Mayroon naman iba, kagaya ng 18 Marines, lumabas na, nagwi-witness na, pati yung mga kasamahan nilang mga buhaya, si Saldico, diba? Hinawalat na niya lahat, wala pa rin. Mayroon nga isang congressman yan nga, isa din sa mga utak. Halos lahat na investigasyon, siya tinuturo, pero ngayon, walang kaso, wala stick. Diba? Napansin nyo ba walang kaso yung dating speaker? Si Saldico lang may kaso. Magkasama naman silang dalawa. Wala stick talaga itong pang-gobyerno. Ano ba nangyari sa natin ngayon? Bansa natin? Ay nako, talagang iba talaga pag mayroong pera. Lahat bayaran, diba? Kaya ngayon, kahit trending pa si BP Sara nga siya ang nangunguna na maging presidente sa sunod na eleksyon, sa palagay ko parang wala pa yung pag-asa. Bakit? Daming pera yung mga kalaban kasi mga buhaya So siyempre naman kahit gano'n ka pa ka-DDS lover, kung pera ang pinag-usapan para sa pamilya mo, nahirapan ka na, pipi kakapit yan sa pera no? Karamihan, although hindi naman lahat, pero karamihan talaga pag masisilaw ng pera. Kahit gano'n ka ba ka-diehard nga Duterte, pag bigyan ka ng pera nga malalaki, matanggihan mo yun? Hindi mo matanggihan yan. Kaya nangangamba ako baka matalo si BP Sara dahil kung pera ang pinag-usapan yan, lugi talaga si BP Sara kung pera. Dahil marami silang pera, marami na silang napaldo. Kasi sila ang may hawak ngayon sa mag-gobyerno. Kaya sana naman matauhan yung mga botante na kahit binayaran sila pagdating sa presinto, Duterte pa rin iboto. Kagaya ko, diba? Kabilaan yung tanggap. Tapos pagdating sa presinto, ang gusto ko yun ang iboto ko. Anong pakialam nyo? Hindi ko naman hinihingi yung pera, kusa nyo binibigay. Diba? Yan lang kabahedor. BP Sara pa rin tayo. Baka sakaling magbago na to kasi napakapangit ang pag-gobyerno ngayon. Kita nyo naman kung sino yung witness, yan pa makasuhan. Wala stick ang
buhay na ito.